Hey guys, welcome sa garahe ni Renz. At ito ang review ko sa Nomad na Nomad Venturi, which is a bagong helmet ng Spider. Features niya is, una, may pag binili niyo siya, may kasama siyang, pag yung white variant, may kasama siyang iridium lens here. And single visor lang po siya. Tapos, isa sa mga features nila is meron ditong venting na na-adjust, bubuksan, gusto mong mahangin or ano. Pero, in my opinion, ang nagpa-highlight talaga dito is ito. Which is isa siyang removable na pasukan ng hangin. Tapos, ito mismo is napapalitan siya ng filter. Nalaglag. Yan. Ito yung tsura niya pag walang filter. Ito yung mana. May, pag out of the box, may mga kasama siyang ganito. Mamaya titignan natin kung ilan yung kasama niya. Kasi nandito pa sa akin yung box. So pag ganyan, lagyan mo siyang ganyan, lagyan mo yung lock. Assuming na malalagay ko yung lock. Teka, baliktad. Yan. So, over time, pag medyo madumi na yung filter mo, pwede mo siyang palitan. Kasi ito, magnet siya. May maliit lang na clip dito, which is lagay mo dito. Tapos automatic siyang kakasya. Tapos hindi naman siya natatanggal pag sa biyahe. Ngayon, ang impression ko dito is mahangin siya sa loob, as in sobrang presko niya sa loob. Kukompare ko sa ibang helmet. Pero hindi siya in a way na like nakakabingi, kasi di ba sinasabi natin may sipol pag masyado mahangin. So ita-test fit ko siya. Ito yung tsura ng loob niya, is tela lang din, normal na padding. Removable din siya kung kailangan siya labhan. Tapos ang clip niya is yung yung automatic na hindi siya automatic, pero the usual clip na meron sa mga helmets. Bale, ang size ng helmet na to is large. Sakto naman siya, wala naman siyang sa akin. Hindi ko lang paano nyo makakompare, pero like, if bibili kayo, tanong sa inyo na lang sa size na meron kayo. Initial fitment impression ko for a large is sakto siya sa head part ko, pero dito medyo masikip. So cheek part depende sa shape ng ulo nyo. Pero mas gusto ko kasi yung like yung naiipit yung cheek ko kasi mas sweet siya. At the same time, pag ginagamit ko siya, pinapagamit ko siya sa sa girlfriend ko, mas fit sa ulo niya dahil maliit lang din kasi ulo niya. Tapos yung iba kong large na helmet na nandito is maluwag sa kanya. So overall okay naman siya. Ito ang likod niya. Meron siyang DOT, ICC. Actually dalawa lang yung sticker niya. DOT number 218 certified, BMVSS. Usual, hindi naman like super parang hindi ko siya makakompare sa mga HJC, sa mga Bell or like mga mamahaling classic na pero papalag siya kasi like maano naman sa quality ng helmet kung okay naman siya o hindi. Ngayon, once binili nito, ito ang box niya. Tabi ko lang to. Ang inclusion sa box niya? Kumbaga is may kasama siyang bag. Kasi yung bag niya ito. Nilagay ko lang ito dito eh. Ito pala. Isama siyang ganito para lalagyan ng helmet niya pag hindi siya ginagamit. Okay. Foaming. Meron siyang kasamang stickers. Which is, actually ginamit ko na ito iba. Dinikit ko na doon sa Aquaflask ko. Pero ayan siya. Pa-bonus nila yan. Kahit paano may dagdag stickers ka. Tapos, pag bumili ka siya, meron siyang kasamang extra clear lens. Pag hindi mo trip yung gantong iridium na lens, may kasama siyang ganito. Ito, tinatago ko lang sa reserve just in case like pag pero kasi mas trip ko talaga iridium lens. Kasi pag ginamit yung iridium lens niya, hindi siya yung unlike nung isa kong iridium lens. May ko-compare tayo mamaya dyan. Na super dilim. Pero ito, pwede nagagamit ko pa siya kahit gabi. Ayan. Kasama siyang clear lens. Pwede mo palitan yan. Tapos, okay, yan na muna. Meron siyang kasamang ito. Ito yung sinasabi ko na kasi may kasama siyang filter.
this one. Meron siyang kasamang 3 piraso na pang-replace ng filter. I don't know kung gaano katagal mo gagamitin ng isang filter dahil bago pa lang talaga helmet eh. By the way, nakuha ko pala yung helmet sa nakita ko siya before pa siya ilabas sa Makina Motor Show 2024. Tapos nung nangyari na event, ito yung isang una ko talagang pinunta na helmet kasi nga, mahilig nga talaga ako sa mga mangunguso na helmet. I don't actually plan to buy it at that moment, pero na-test fit ko siya, tapos nung na-testing ko na siya, like, iba pala yung quality na daw. Maganda siya as in. So ito yung kasama ng helmet. Ngayon, for comparison sa iba kong mga helmet. Ay wait. Kalimutan ko lagi yung mga ibang stuff. In comparison sa mga helmet ko dati, which is i-demo ko dito mamaya. Mga quick comparisons is I've been using number 1 ito. Zebra Classic nila. Zebra Classic helmet. This cost 2.3 na ata lang siya kasi mura na lang siya. Maganda yung bagong version nito kasi may iba na yung logo. Kasi kung titignan nyo yung logo, pangit siya. Pero for comparison nito kasi like bugbog na tapos walang yung rubber nag-servisyon ito sa 3 taon at 3 beses na rin ako na-aksidente dito sa motor na to at isang major na aksidente. Ngayon, ang masasabi ko lang is talagang pinatrack quality naman kahit paano ng Zebra. I don't know sa iba kung like they had a negative experience with Zebra, pero sa akin okay naman siya. Ngayon, for comparison sa dalawang helmet ito, makikita nyo ang similarities nila. Ayan. Yun nga, may hilig talaga ako sa mga mangunguso na Masabi ko lang, kinalamang neto compared sa ganitong Zebra is dahil nga ito may iridium lens na options. Ito, wala kasing mahanapan na lens options na ito. Clear lens at clear lens lang talaga. So like, if gusto ko ng tinted na lens, hindi ko makakaharap ng ganun. Wala rin like nabibili na aftermarket or kung meron man, siguro hindi ko na alam. Tapos, if mapapansin nyo din dito, naging difference nila is mas malaki yung yung vision mo kumbaga. Kasi dito while using this super hindi na makita dito sa lower corner ng mata ko kasi nga masyadong mataas tong part na to. So medyo conscious for pero okay naman siya. Sa vision naman siya kahit pa. Next for comparison, ang sumunod dito sa helmet na to is this one, which is yung Lev 3 ko. Lev 3 na dual ports. Ito ang madalas ginagamit ko pang daily dito sa sa YBR ko. Kasi madalas ako mag-off-road. Ngayon ito wala talaga reklamo dito kasi solid siya. Kahit pa paano na-accident. Bala sa mga aksidente. Pero nagkaroon ng 2 minor na aksidente. Tapos ito may sira na siya dito. Tapos mahangin din. Pero may sipol kasi ito napansin ko. Tapos dual visor. It's double visor. Yeah, double visor. May ganito pa siya. Ito kasi single lang. So okay naman to. Tapos ito, for comparison. Ito, pinahiram sa akin ng tropa ko. Ito yung Geely Retro nila. By the way, for sale nga pala to. PM na lang ako. Anyway. Ito, naging problem namin dito sa helmet na to, which is Geely okay naman ng helmet siya, pero like number 1, super bulky ng helmet sila. I don't know why. I don't like too bulky ng helmet. Masyado siyang malaki. Malaki tapos at the same time masikip yung loob. Ewan ko dahil super kapal ang padding niya. At the same time ang padding leather. Mainit. Pag hindi siya pwede pang long ride kung tuusin. Ewan ko kung may experience sa iba. This is just a honest opinion. Kasi ito may kasama tong sombrero. Pero nandun sa tropa ko. So, sa kanya naman kasi ito hinihiram ko lang. Anyway, okay naman siya. Pero I would choose this one. Ulit for comparison ulit. Very similar sila if you think about it. Pero dahil ito, hindi siya full visor. Parang sunglasses lang siya. Ito full visor. Hangin wise, dahil full visor, hindi ko matansya yung hangin niya kasi like never naging super closed no helmet kasi ito lang talaga meron siya. So, ewan ko sa ibang users kung may nabibili kasing bubble lens nito So yeah, okay naman.
lastly, for comparison, is itong Lev 3 na helmet ko. Dito ano, this is a very, this is actually my first helmet, kumbaga. Ano siya? Modular, pero modular double lens, double visor. Pero ang naging comparison ko kasi dito, is ito binilang ko kasi ng iridium na lens. Ngayon, ang iridium lens nito is super duper dilim compared to this one after using this one. I don't know if like may magandang comparison ba. I'll try pero medyo mahirap eh. Kasi take my word na lang, mas kita mo yung views mo dito kaysa dito. Mas madali mag-drive dito. So, final impression. Okay, final impression dito sa helmet ko. Just ito yung bago ko. Actually, hindi pa yung daily ko eh. This, pwede natin itong bilhin. Ang presyo niya is 3,700 to 3,800. Ganun siya, ano. Pero nung nasa Makina Motor Show ako, nasa 3,400 siya. So, I don't know if like magti-sale ba siya ulit. Ito yung Deckard. Just call your local Spider sellers, baka meron silang discount or anything. Nomad helmets. Basically, Nomad helmets is Spider lang siya. So, final impressions ko dito is, for the price point, okay siya. Wala akong masabi. Hindi ko masabing mura dahil there are other cheaper options like this one. This is 2,400 lang. Pero like marami siyang cons. Pero if kaya mong tiisin yung cons, sinabi ko kanina. So wala naman akong doon. Wala naman akong parang nag-service na kasi sa akin siya for almost 3 years. So na-prove ko na rin naman yung quality ng Zebra. Maganda siya. Pero Zebra has something, they need to improve on something on this helmet, especially sa classic. Kasi like super limited ang options natin naman sa classic. Ngayon, one of these options would be Zebra Nomad. Meron pa silang dalawa pang helmets na nakita ko sa Makina Motor Show, which is yung Camino ata, which is yung parang coffee racer nila na helmet. And yung isa is parang Scrambler, which is very similar to the Gili Retro. Wala pa ako experience sa helmet na yun, pero what I could give you advice on is this one, the Venturi. Medyo in between siya to Scrambler tsaka Coffee Racer helmets. Masasabi ko lang, very basic helmet with this added feature. I mean, just take my word on it pag sinabi ko like super lamig niya sa loob. Super lamig niya tapos walang sipon sa tenga. Hindi ka mabibingi kumbaga. Tapos, titignan ko pa kung ano, I will update naman siguro if I had an accident with this. So hopefully not. Sana hindi naman karoon update na gano'n, ayoko lang gano'n update. Pero judging the quality of Spider and yung quality ng shell, kung gaano siya katigas compared to my other helmets. Sa lahat pala ng helmets kong pinamatigas itong Zebra. Pero ito din yung pinamabigat. Ito, wala kasing wala mong pang timbang. Pero hindi siya kabigaran. Ito yung itsura niya pag sinuot mo. Diba? If may mga tanong kayo regarding this helmet, mag-comment lang kayo sa baba. And if may other, parang kung may mako-content pa ba ako. Pero sa pansin ko kasi wala pa kasi nag-review ng ganitong helmet. Kaya I'm just trying to let this video, kaya susubukan ko talaga malabas tong video talaga as soon as possible. Para alam na ba kung sulit ba ang helmet na to. Ngayon, the final, for summary and conclusion, sulit ba for 3,700? I can say yes. Especially for us classic riders kasi like, angas niya, man. I mean, yun lang naman masabi ko. Anyway, thank you sa pagpapanood. Update ko if may mga iba pa bang ganap. Hindi naman like, ay wala na akong masabi. Sige, bye-bye na.